For today's video mga ka-agri ay nandito na naman po tayo sa ating munting farm. At nung mga nakarang araw ay naglipat na po tayo ng ating mga manok. Dahil nga po sa sobrang crowded na po yung ating breeding area. And then yung ating mga alagang pato ay nandito, sinasalubong na tayo. So pinapabayaan lang natin silang nakagala mga ka-agri. So ayan, kahit papano ay marami pa rin sila, malalaki na yung ating mga anak ng pato noon. So kaya lang yung patik natin mga ka-agri ay masyadong mailap, ay na naman siya. So hindi siya sanay na nakikita tayo. Umaalis siya pag nandito tayo. Then check natin tong ating mga alagang baboy. So mula nung tayo na po ulit yung nagpapakain sa kanila, ay gumanda na naman po yung kanilang pangangatawan. So kung mapapansin nyo po ngayon, yung kanilang mga balahibo ay naging shiny na naman at makintab. Makintab na naman po yung kanilang mga balahibo at yung katawan nila ay nakabawi na naman po sila mga ka-agri. So bali ito ay sure na pong i-dispose to mga ka-agri. So hindi na po natin to kailangan. Antayin na lang po natin yung araw na siya po ay ating kakatayin. So ay po, bali ito na po yung ating mga nilipat na mga manok. So karamihan po dyan ay mga roosters. Para lang po mabawasan yung manok sa ating area doon sa baba. Ay dinala natin dito yung ating mga rooster na hindi na kailangan at ipapatining po natin sila dito. Then may isang inahin na native pa tayo doon, kaya dinala rin natin yung isang black astrolorp para naman siya ang magkasta ulit mga ka-agri. And then ito yung anak ng ating inahin. May 4 na nakagala tayo ditong sisiw. So ayan mga black. Ito po ang kanilang tata, yung black astrolorp. So yung mga ibang inahin po dito mga ka-agri, na ito po yung dating mga manok natin na naiwan. Naiwan dito sa bundok. And then yung isa. So itong mga nandito ay karamihan na po ay mga rooster na yun po ay pinapatining natin mga ka-agri. So dito po sa kanilang pabahay mga ka-agri, para naman ho hindi masyadong mainit dito paghapon, ay pansamantala nilagyan muna natin ng tarapal. And then dahil nga yung inahin natin ay parang malapit ng mangitlog, ay naglagay din tayo dito ng kanyang mapapaitlugan, pangingitlugan, para naman hindi na tayo mamroblema pag siya ay nangitlog. So ayan mga ka-agri, konting ayos lang dito sa ating pabahay. Siguro tatambakan ko to ng lupa dahil nababasa po ito pag umulan. So kagabi umulan na naman ng malakas, kaya medyo basa na naman po mga ka-agri. So and then ayun, ipapatining lang natin to. So marami pang rooster na pangpatining doon mga ka-agri, yung mga sumusunod na batch natin. So habang hindi pa sila pwede ay doon muna sila sa baba. And then pag pwede nang iakyat mga ka-agri, ay iakyat po natin sila ulit. So ito po ay mga for sale na mga ka-agri. So nasa 1.3 or 1.4 na yung kilo nito. And then yung iba ay nasa 1 kilo na rin mga ka-agri. And then pagka naayos natin itong isang pabahay ng manok natin dito mga ka-agri, ay ililipat na rin natin yung ating mga inahin doon na para sa ating meat type. So iwanan lang natin doon ay yung nangingitlog. So dahil yung mga 5 inahin natin na para sa meat type ay hindi pa naman mangingitlog, ay iuuna na natin sila dito para masanay na sila sa klema. So iba po kasi yung klema dito kasi sa baba. Medyo mas malamig po dito sa aming isang area. So bali ito po mga ka-agri, dito po natin ilalagay yung ating mga ibang manok. So bubuksan ulit natin to at magre-range sila dito sa likod. Then saktong sakto itong mga paitlugan ay nandito na rin. So hindi na tayo problema. So yun lang ang babaklasin natin dito mga ka-agri, para dito natin sila ilagay. Yung mga alaga nating pato mga ka-agri ay pabayaan na lang muna natin sila, dahil parang mas gusto nila pag nasa labas sila. So ito po mga ka-agri, napakabilis po nilang lumaki mga ka-agri. Basta pag naibibigay lang natin yung tamang patuka sa kanila,
So mabilis po silang lumaki. Bali napabayaan po kasi itong mga kaagri kaya nabansot yung iba. Pero sa ngayon ay tayo na po ulit yung mag-aalaga at magpapakain dito. So maano ulit natin to, maalagaan natin ulit to. Hopefully makapagparami ngayon tayo ng patong ngayong taon mga kaagri. Dahil talagang nag-short po tayo last December. And then yung mga manok natin, so sayang itong mga kaagri, hindi nakahabol kasi maliliit pa sila noon. Na-short talaga tayo sa stocks mga kaagri. Kaya ngayon ay susubukan natin magparami ulit. Yun na yun, may mga manok pa tayo doon sa kabila. Sa mga kulungan. Nandun yung mga rooster natin na reserva natin. Hinakyat din natin yung iba para naman lumuwag sa ating breeding area. So ito ang next na gagawin natin mga kaagri. Ayusin ko para may lipat ko na dito yung mga 5 inahin doon na RTL. So yun pong paparamihin natin dito mga kaagri. Konting ayos lang dito. So ayun, abangan nyo po mga kaagri itong aming gagawin ulit na pagsasayos dito sa aming mini farm. Dahil nga nung nakaraan po ay matagal akong di nakaakyat dito. Mukhang napabayaan. Kaya yun po ang ayusin natin ulit. So itong lemon natin ay mga bunga na naman. So nabibigatan po itong lemon natin mga kaagri dahil nga po sa mga bunga nito ay malalaki. Sobrang laki po ng mga bunga. Kaya medyo nabibigatan po. So sa ngayon ayun lang mga kaagri. At sana po ay suportahan nyo po lagi itong ating channel. At abangan nyo po yung aming mga gagawin ulit dito sa aming mini farm.